Salamat po muli taong ito na kami po ay makakapag-aral ng inyong pong salita. Salamat sa mga awit, Panginoon, sa mga umawit. Salamat din sa presensya ng bawat isa, tigit sa lahat. Presensya mo po sa aming pong kalagitnaan. Gamitin mo muli ang pagkakataong ito, Panginoon, na aming pong mapag-aralan ng inyong pong salita. Naway mangusap, Panginoon, ang inyong pong banal Espiritu sa bawat isa sa amin. Gamitin mo po ang inyong pong lingkod. Ito po, Panginoon, lahat ay aming iniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po kayo. Di ba may kasabihan, nababasa niyo ng araw, di ba? The family that prays together stays together. Yeah, amen? Nabago na po ngayon yan. The family that COVID together, quarantine together. Yeah, masaya. Pag na-COVID lahat kayo, di saya fellowship, walang umaalis ng bahay. Hindi po ba? So, nagkakaroon po ng kwentuhan, sabay-sabay kumain kasi may COVID lahat. Di po ba? Nanonood ng telebisyon, magkakatabi sa, doon sa sala po nila. So, napakaganda po. Kaya, alam niyo po, di ba, doon pa rin tayo sa, doon po sa, ano ba ito, yung Romans 8:28. All things work together for good. Di ba? Salamat sa Panginoon. At alam naman po natin, lahat po na nangyayari po sa atin, may dahilan ng Panginoon dyan. Di ba? Meron po siyang inahanda po tayo kung, alam niyo po, para iniisip ko, pasok lang sa aking isipan. Di ba, may Omicron na po ngayon. Sabi nga nila, magiging parang natural vaccine na po itong Omicron po na ito. Di ba? Na ito na raw magiging antibodies natin. Kung meron tayong, ano ba ito, yung artificial na vaccine, ito po, magiging natural vaccine na po. Na marami nga ako naririnig din, nagsasalita, na ito pong Omicron will end up the pandemic. Di ba, amen? Dahil sabihin, nagpahirap sa atin virus din ang magbibigay ng lunas doon sa virus na nakakamatay. Ano po? At isang malaking pasalamat po natin, bagamat marami po na-infect po sa atin ng virus, ito na lang pong huli. Paano po kung na-infect po tayo? Ang pinakamatindi lang na tamaan talaga ng COVID, si Sister Lalaine. Kasi po yun yung unang bugso ng COVID-19 na hindi pa nila alam kung paano po gagamutin. Di po ba? At doon po nakakatakot talaga. Kung hindi ka mamamatay sa COVID, mamamatay ka doon sa hospital bill. Kasi milyon ang pag-uusapan eh. Di po ba? Samantalang po ngayon, pag ikaw ay no Omicron, sa bahay ka lang. Yung dating 14 days, naging 7 days na lang. Na pag medical worker ka, naging 5 days na lang. Pag walang mga pag-asymptomatic ka. So, makikita po natin, mga kapatid, kung titignan po natin doon sa positive side, na talaga pong gumaganda. Umaayos. Medyo gumagaang. Kaya nga, pag naririnig po natin na yung Omicron, natural vaccine yan, parang di ba? Parang gusto mo naman nila, Lord, Omicron na po ako. Ayoko na nung vaccine na isinasaksak Mamaya, mamatay pa ako dun Anyway, lahat po ay meron pong dahilan. Kaya ang pinakamaganda po dyan, malakas pa rin po tayo ngayon. At talaga pong, alam nyo, parang lang naman para lang naman pong sinusubok tayo ng Panginoon lahat. Kasi yung team natin this year, yun Di ba? Ano yung team? Worry about nothing, pray for. Yun. Di ba? Kaya, pag sinabing worry about nothing, magkasama po dyan si Omicron. Di ba? Nung mga narinig niyo pong patotoo, hindi natakot, at ang nagpagaling, siyempre, yung panawagan niya sa Panginoon o yung prayer sa Panginoon. Diba? So, napakaganda, mga kapatid. So, dahil yan po ay 1 year na ating pong team, kaya asahan niyo po 1 year pasusubok sa atin ng Panginoon yan. Magwo-worry ba tayo o magpipray? Diba?
Sa salamat sa Panginoon po. Ito po ay bahagi pa rin ng ating pong paglago sa ating pong pananalig sa ating Panginoon. Di ba? Kaya po tayo nakakapasa kung grade 1 ka at magiging grade 2 ka, kaya ka naging grade 2 kasi naipasa mo lahat yung test. Di ba? Ganyan din po sa ating pong pananampalataya. Kapag may pagsubok at naipasa natin, lagi po merong next level. Huwag niyo pong kakalimutan po yan. At wag kayo magkampante na sabihin, di ba? Dumating na ako doon sa gusto kong marating. Hindi po, may next level pa rin. Pag nakarating ka doon sa level na yon, meron na namang kasunod na level. At matatapos lang po, mga kapatid, masasabi natin na abot na natin yung ating level talaga pag nandun na tayo sa piling ng ating Panginoon. Dadalawang taon na pala si Brother Serge bukas. Meron niyo po, no? Parang kailan lang. Amen? Tapos, ilang buwan lang, si Tatay Ray naman. Hindi po ba? Anyway, talaga pong ganon ang buhay, hiram lang natin sa Panginoon yan. At napakaganda po doon, yung kanilang mga pamilyang iniwan dito po sa lupa, nagpatuloy maglingkod. Hindi po sila nagtampo. Bagamat naiyak, maaaring nagtanong, pero hindi po nagtampo. Nagpatuloy. At talagang pinainting pa rin po nila ang kanila pong paglilingkod sa Panginoon. Yung po, malaking bagay na po yun. Sana maging halimbawa sa ating lahat yan. Mahal ng Panginoon, si Tatay Ray, si Tatay Serge po natin, at yung mga nauna, ayaw na po nilang po ng Panginoon, mahirapan pa po sila. Kaya inuwi na kaagad po. Sa puriin ang Panginoon. Alam niyo po ba, mga kapatid, meron po akong gustong i-share sa inyo po ngayon na message na ang title, How to Improve Your Listening. Or your hearing. Yan, the awesome power of listening. Alam niyo po, napakahalaga na ikaw po'y nakikinig. Amen? Hindi lang basta naririnig mo, kung hindi pinakikinggan mo talaga. Diba? Minsan kasi nag-a-announce ako, yung ating pong prayer meeting, ano ba yung interval natin? Every 2 preachers ako tapos i-announce ko, ang preacher po natin, si Brother Jai, sa susunod, si Brother Rabay. Tapos may tatayo dito, pag-pray, Lord, pag-pray po namin, ang tatayo po dito, pag-pray po namin si Pastor. Sabi ko, ba't akong pinag-pray dito? Hindi naman ako mag-preach. So baka hindi niya narinig yung announcement. Hindi mo ba? Kaya mga kapatid, ibig sabihin, lahat po ng naririnig nyo, coming from this pulpit, mahalaga po yun eh. Kahit pa ulit-ulit yung announcement, nag-greet na tayo ng birthday ng umaga, greet pa rin natin sila sa hapon. Diba? Amen? Pakinggan nyo pa rin. Sapagkat, napakahalaga po ang marunong makinig. Amen? Diba? Kasi, pag hindi ka nakinig, minsan yan din po ang nagiging dahilan kung bakit po gumugulo din ang isang pamilya, ang mag-asawa. Di ba ba? Kaya masasabi po natin sa isang relationship, isa po yan sa mga building block ng relationship, at dito dapat nakikita natin ang kahalagahan ng pakikinig o the important of listening. Probably, yan nga po, mga kapatid, ang number 1 complaint na maririnig natin sa mga tao about relationship, na parang sinasabi, hindi ka kasi nakikinig sa akin. Amen? Narinig nyo na ba yan, yung mga ganun salita? Hindi mo kasi ako pinakikinggan. Hindi mo kasi ako inuunawa. Di ba? Amen? Laging ganun eh. Kaya yan, nagiging source of many problems sa ating pong relationship because yung isa doon sa, tawagin po natin, relationship, ay hindi po nakikinig o hindi marunong makinig. Kaya ngayon, gusto natin matutunan yung how to improve your hearing, mga kapatid. It is a skill actually po that we can develop. Amen? Nadidevelop po yan eh. Skill po yan. Kaya if you want to learn to improve, mga kapatid, your listening, kailangan po you will have fewer arguments. Kasi yung mga iba, kaya hindi nakakapikinig, pag merong sinabi sa kanya, argue ka agad, ina-argue.
Tulad yung kwento nga ni Brother Dennis, nung sasiyera niya yung isa katapat daw sa kanyang cubicle, na wala namang ginagawa. Nung inumpisa na niya share, biglang nag-ayos ng kurtina. Sabihin, ayaw makinig. Di ba, amen? Oh. Pero kung ating, so ibig sabihin dito po, listening is very important. Mahalaga po yan, mga kapatid. Kaya nga pati ang pakikinig na salita ng Diyos, mahalaga eh. Mahalaga po yan, mga kapatid. Kasi hindi mo alam na kung ano po yung mensahe, baka yung mensahe na yon, kaya po na i-message dito po, coming from the pulpit, kasi kakailanganin mo yan. Kaso ang problema, you did not listen. Kaya hindi mo ngayon may apply. Amen? So tumayo po tayo, mga kapatid. Tingnan po natin, sinasabi ng Bible po ngayon. James 1:19. Wherefore, my beloved, so naka-address po sa atin ito, na in-address ni James sa mga mananampalataya. Wherefore, my beloved brethren, ayun, mas malinaw-linaw kung kanino talaga o para kanino ang salita na ito. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po, magkakabasa ng inyong pong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming po pag-aaral na gagawin. Gamitin mo po, Panginoon, ang aking labit dila at maihayag ko po, Panginoon, ang inyong pong salita sa inyong pong mga anak ngayon. At kung meron man po sa aming kalagitnaan, wala pa pong katiyakan ng langit, iligtas mo po siya, Panginoon. Ito po lahat ay aming hiniling, sasalamatan, sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. So maupo na po tayo. Kaya listening is very important. No? If you have problem with anger, na yung iba kasi mga kapatid, kailangan talaga magkaroon ng anger management eh. Alam niyo kung bakit ka laging magagalitin? Na it's because you are quick to speak and slow to listen. Na mas mabilis ka magsalita, napakabagal mo naman makinig. Kaya pag sinabi nga po dito, ano po ba ang ibig sabihin ng listening? Na it is more than words and sounds, mga kapatid. Na? It is more than waiting your turn to talk. Hindi po ganoon. Parang hihintay ka lang, kailan ba ako magsasalita? Ano po? Ito po yung nakikita sa marami pong tao na nag-uusap. Kaya dito po, pinapakita po sa atin, na sinabi ng Bible, kailangan po ikaw ay laging handa na makinig, at mabagal kang magsalita, at mabagal ka rin magalit. Pag binaligtad mo yan, mga kapatid, mabilis kang magalit, mabilis kang magsalita, mabagal kang makinig. Amen? Hindi naman yun ang sinabi ng Bible. So, ang sinabi ng Bible ay kabaligtaran nun. Kaya pag binaligtad natin, yung sinasabi ng Bible, ang mangyayari po sa atin, problema po yan. Kaya mabilis kang magalit. Kaya merong mga tao, mga kapatid, napakabilis magalit. Kaya when you listen to somebody, it shows that you, alam niyo po, pag halimbawa nagsasalita ka, at alam mo, very attentive sa iyo, yung iyong kausap, parang they are just showing that, may respeto siya sa iyo. Amen? Subukan nyo naman pagalitan yung mga anak nyo. Nakikinig ba? Amen? Amen? Di ba? Pag ikaw ay nagsasalita at kung saan-saan tumitingin, anong pakiramdam mo? Parang hindi ka nare-respeto. Tama po ba yan? Amen? Ng araw, pag meron po mapapagalitan ako mga young people, hindi makatingin sa akin ng diretso eh. So hindi ko alam kung nakikinig o hindi nakikinig. Pero ganun pa man, sasabihin ko pa rin yung dapat kong masabi sa kanya. Na nasa kanya na yan. Kung pakinggan niya o kung narinig niya o hindi. Kaya dito po, sabi po natin dito, if you love someone, you will listen to them. Okay, if you love the Lord, then you will listen to the preaching of God's Word. Mahal nyo ba ang Panginoon? Makinig ka. Amen? Bitawan mo ngayon ang iyong cellphone. Lagay mo muna sa bag. Amen? Minsan kasi, di ba? Dapat nakatingin kayo dito, bakit nakayuko?
Bakit yung mga kamay nasa loob ng bag? Minsan kasi umiikot ako dyan, talagang sinasaya. Nakikita ko, magdakit. Magugulat sila eh. Naglalaro. Habang mayroong sinasabing announcement dito, habang may kumakanta, naglalaro. Paano mo mapapaayos yung iyong pakikinig kung ganyan? Di ba? Kaya when you listen to somebody, it shows that you care about them and you love them, dahil ikaw ay nakikinig. Kaya meron po tayo mga ilan na pag-aaralan po ngayon. Nauna po dito, what hinders our listening? What hinders our listening? Ang una po dyan ay makikita po natin sa Proverbs chapter 18 verse number 13. Tingnan niyo po. He that answereth a matter, before he heareth it, it is folly and shame unto him. Ang tawag po dyan, mga kapatid, na hindrance, presumption. Di ba? Hindi pa tapos ang tanong, sumasagot ka na. Amen? Hindi mo pa alam ang buong pangyayari, meron ka lang sagot agad. At sasabi mo, anong problema? Magpaliwanag ka. Hindi pa tapos magpaliwanag, meron ka na kagad sagot eh. Kaya ano sinasabi po doon sa ating verse? He that answereth a matter before he heareth it is folly and shame unto himself. Kaya mga kapatid, pag ikaw lumulundag agad sa conclusion na hindi mo naman naririnig yung buong paliwanag o yung buong istorya, then it is a shame unto you. Yan po sabi. Di ba? Sino po ang nagsabi diyan sa salita ng Diyos? Di si Solomon. Sino ba si Solomon, mga kapatid? The wisest king during his time. Alam niyo po, titignan niyo, yan kasi si Solomon, napakaraming ginawang mga kalokohan yan. Meron niyo po, 700 ang asawa, meron pang 300 na concubines. Amen? Di ba? So ano po, nangyari sa kanya, yung kanyang puso nalayo sa Panginoon. Dahil doon sa mga women's mo na yan. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, ang tawag ng Panginoon sa kanya? The preacher. Napansin niyo po ba yan? Pag binasa niyo po, yung Ecclesiastes, sabi niya, the preacher. Amen? So alam niya po, mga kapatid, ang kanyang sinasabi. Kaya nung sinabi niya po dito, kung mabilis kang sumagot bago mo malaman ang buong istorya, then it is a shame sa iyo po. Kaya yan po yung mga tinatawag po natin, yung presumption po natin, yung mga assumption, yung mga wrong assumption po natin, mga kapatid. Yung po ang parang lundag agad tayo sa isang konklusyon. Ibig sabihin, dito po, ang isa pong humahadlang sa ating pong pakikinig na huwag tayong maging mind reader. Na hindi pa nga tapos, parang nabasa mo na yung kanyang isipan at yun na nga ang kanyang kasunod na sasabihin. So, ang nangyayari po, yung presumption na yan, ibablock niya po yung iyong pakikinig doon sa taong kausap mo. Amen? So, wala pa rin mangyayari, wala pa rin ma-solve na problema. Nakita niyo yung nag-argue na dalawa, sigawan, mga kapatid. Yung isa nagpapaliwanag, hindi pa nga tapos yung isa, sasabat ka agad yung isa. At ano nangyari? Sumabat din yung isa. So ano po, ang naging resulta? Sigawan lang ng sigawan na pareho silang hindi nagkaintindihan. Bakit po? Parehong hindi nakikinig. Ang gusto lang nila, magsalita pareho. Amen? Kaya wag po tayo maging mind reader, mga kapatid. Wag po tayo, we presume sometimes, upon each other, na yung pong the most difficulty nga, na nangyayari sa isang tao, pag ikaw po ay close-minded. Pag ikaw ay close-minded, mga kapatid, ayaw mo ng paliwanag. At pag ayaw mo ng paliwanag, ayaw mo rin makinig. Ganyan po ang nangyayari. Kaya ito nga po, yung presumptions po na yan, will always block your ear of listening. Sumasara po yan eh. Alam niyo po ba, pag nakabukas ang inyong bibig at nagsasalita, antay nga sumasara. Hindi po pwede, mga kapatid, na ikaw ay nagsasalita at the same time, nakikinig. Hindi po mangyayari yan. Mahirap po yan. Kahit subukan niyo po, mga kapatid, may nagpapaliwanag, sabayan niyo po ng salita. Wala kang maintindihan doon sa kanya sinasabi. Wala ka rin maintindihan doon sa iyong sinasabi. Amen?
Na? Kaya yan po, ang unang hindrance po dito, presumption. Pangalawa, hindrance po, impatience. Impatience. Na? Kaya yung mga expert, alam niyo po yung mga expert, nag-aral po sila about the average mind, yung isipan po natin, can listen to about 600 o 650 words a minute. Na? Yung mga expert po, mga kapatid, nakakapakinig siya ng 650 words a minute. But, yung average person ay nagsasalita about 150 words per minute. So, ibig sabihin, saan napunta yung 500? Kung ikaw, mga kapatid, ay magsasalita ng 600 words per minute, kaya ng isipan mong tanggapin yan, di ba? Tapos yung average person, 150 lang ang kanya masasabi sa loob ng 1 minuto, ang mangyayari po, no, yung 500 per minute na yan, nagiging parang boring na sa iyo eh. Amen? Amen? Oh. Kaya nga, pag nag-preach mo dito, humaba-haba, ang iba sa inyo, boring na eh. Ang gusto nyo kagad, umuwi eh. Na mayat-maya, tumitingin na sa kanyang relo. Naalala niyo po yung sakit nung tingin sa relo? Naalala niyo kung ano yung sakit na yan? Ito po, papaalala ko sa inyo. Ang pangalan ng sakit na yon, morbus sabaticus. Hanapin niyo po yan sa mga medical book. Ewan ko, makikita niyo. Alam niyo paano yan? Ganun. Minsan gaganon pa eh. Tapos, para sinasabi, Pastor, tumigil na po kayo para mahaba na kayo. Amen? Pag nabore ka, mga kapatid, kahit maganda pa, yung mga susunod sasabihin, hindi mo na po pinakikinggan. Impatience ka kasi. Yun po ang problema. Di ba? Para ba, you ever wanted, tignan niyo po, di ba, pag merong kwento na hindi ka interesado, hindi ba gusto mo tapusin agad? Parang pa, ulit naman to, sinabi na kanina yan. Proverbs, tignan niyo po, 29, verse 20. Tignan po natin kung ano po sinabi dyan. Seest thou a man that is hasty in his words. There is more hope of a fool than of him. Kaya po sinasabi po dito, na para bagang, mabilis magsalita, ikaw naman, mga kapatid, ay very impatient, di wala rin nangyayari. Mas meron ka pang aasahan sa mangmang kesa doon sa mga ganong klaseng tao. Tao po. Amen? Impatient kasi. Tingnan niyo po, Di ba, siguro marami dito ang nakakasakay ng eroplano, yung paulit-ulit na ba na sumasakay? Na frequent traveler ka na. Anong ginagawa ng mga yung mga cabin crew bago lumipad? Di ba? Kukuha yan ng mga seatbelt, sasabihin ko paano ikabit yung seatbelt, paano gamitin yung life vest, kung saan yung mga, di ba, yung mga gano'n yan, gano'n, yung mga exit door, di ba? At meron daw iilaw doon, di ba? Pag ikaw, lagi mo napapakinggan niya, minsan nabobore ka, hindi mo na iniintindi. Tama po ba? Amen? Parang alam ko na yan. Alam niyo po mga kapatid, yung mga bagay-bagay na alam niyo na, minsan po, pag yan ay inulit sa atin, doon po, para bagang nagiging maigsi ang ating pasensya kasi alam na natin. Pero ang tanong, bakit po inuulit-ulit yan? Maging si Apostol si Peter. Di ba sinabi niya sa Bible? I will not be negligent to put you in remembrance of these things, though you know them. Di ba, alam nyo na. Pero hindi po ako magiging negligent na ipaulit o ipaalala sa inyo po ito. Sa madalit sabi, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon, kahit paulit-ulit, kailangan, kahit sabi mo, narinig ko na yan, pakinggan mo pa rin. Amen? Hindi yung mga kapatid, na sabi mo, tama na yan, nakakainip naman, narinig ko na yan .
ang mangyayari po sa iyo. Na? So, kung alam mo na yung sinasabi dahil impatient ka, ikaw po ay magiging, may interrupt mo yung gustong makinig. Dahil narinig mo na yon, wala kang pasensya na, makinig uli, tatayo ka. Sino kayo may interrupt mo? E di yung mga taong gustong makinig. Amen? Ha? At ano pa ang gagawin mo? Lulundag ka na kagad sa conclusion. Alam ko na yan. Alam ko. Bago lang siya, mga kapatid. Sa isang, parang yung gawa ng isang secretary. Sa meron po siyang mga dokumentong hawak. So, umikot po siya daw sa office. Tapos nakita niya, alam niyo po yung shredder ba tawag doon? Tinitingnan ngayon. Sabi ng isang senior na secretary, can I help you? Ano ba yan? Sabi niya, madali lang yan. Ganito lang yan. Napakadali lang yung operate yan. Kinuha yung hawak niyang dokumento, ganda lang, kinuha, tapos inilusot lang. Tapos syempre, nagkapunit-punit. Maya-maya, sabi po, nung bagong secretary, mga ilang copy ang magagawa niyan per minute. Yung pala yung hawak niya po, photocopy niya. Hindi niya alam na yun, is reader. Hindi po photocopy. Ito namang isa, lumundag ka agad sa conclusion. Nakakala, kanyang isisred lahat yung mga dokumento, lahat yun. Ako niya po, minsan mga kapatid, hindi ka pa nakikinig doon sa kailangan niya, lumulundag ka na kaagad sa conclusion. Minsan ang tawag, alam niyo unsolicited advice. Yang ganda, di ba? Advice pero unsolicited. So, impatience. Hindi ba masarap makinig sa mga lola? Ano ikikwento sa inyo ng mga lola? Ito may kwento namin nung kami po yung papunta sa Kasi ang sakay ko po, yung mga punta kami ng DRT, si Ading, sino ba yung sakay ko pa? Si Ma'am Olive, si Ma'am Lalen. Karamihan sa kanila. Alam niyo kung anong kwento ni Ading? Bayong-bayong daw ang bilihan nung panahon ng Hapon. Pag may bibili ka, hindi sasabihin magkano. Ilan bayong. Dahil yung pera ng Hapon ba? Bayong-bayong daw. Tama ba si Ading yung nagkwenta nun? Ay, si ate. Si Nanay Telma pala. Yan, di ba? Bayong-bayong. Mga kapatid, pag sila ay nagkwento, patungkol po sa mga panahon ng Hapon, very, exciting ba yan? Ako po, gusto ko yung mga kwento na gano'n Nung bata kami, na kung paano yung lola, nene ko po noon, tumatakbo, nahabol daw sila ng mga Hapon, nagdadala, sako-sako. Biro nyo po, sako-sako pera ng Hapon nga lang. Di ba, amen? Pero, pag ikaw ngayon, mabuboring ka sa ganon, hindi mo mababalikan yung iyong history. Di ba? Amen? Hindi mo alam na pag hindi ka mga kapatid, makinig, baka pag tinanong sa iyo kung sino si Jose Rizal, ang isasagot mo, sino yun? Hindi ka kasi nakinig Hindi ba sa klase din pag hindi ka nakinig, wala ka isasagot sa exam? Amen? Kaya nga yung very talkative sa klase, bihira pong maging honor yun Sabi, ba't ako po, pastor? Talkative. Pero nagka-honor. Siguro malilaw mata mo. Kaya ka nagka-honor. Di ba? Amen? Kaya yan po, yun po ang isa pa po na hindrance. Hindi lamang po yung presumption, but also impatience. Ang pangatlo na hindrance, may isang verse pa po tayo. Proverbs 19:11. Tignan niyo po. The discretion of a man depareth his anger, and if it is his glory to pass
over transgression. Na? Kaya, mga kapatid, huwag ka kaagad, you do not jump into conclusion agad na hindi mo po alam kung ano yung iyong i-conclude. Amen? Paano ka nagkaroon ng conclusion? Wala ka pa nga i-conclude. Amen? Sabi, ano raw yung pagkakaiba ng conclusion tsaka opinion? Alam niyo ba yan? Yun daw, conclusion. Yun naman, opinion. Tawa naman kaya, tawa naman. O, hindi nyo pa rin nakuha. Conclusion, yun, open. Kaya, conclusion, opinion. O, ano? Hirap sa inyo, hindi kaya mahina kayo pumikap eh. Pangatlo, na hindrance. Pride. Pride. Isa po yan sa hindrance ng listening. Tingnan niyo po dito, sa Proverbs 12:15. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung ang tingin niya, tama siya, he will not listen. Na? Oh, sabi ko nga sa inyo, nagpastor ako sa Pangasinan, yung principal po doon, ayaw makinig sa akin. Bakit? Bible student lang ako eh. Siya principal eh. Ayaw makinig. Na habang nagpipreach ako, maglalakad po dyan, umpisahan doon sa altar, papunta doon, balikot. Paikot ganon. Na? Ano ang ginagawa? Tinignan kung yung building may anay habang nagpipreach po ako. Meron niyo po yun. Na? Anyway, yan sabi, the way of a fool is right in his own eyes. But he, tignan niyo po, that hearkeneth unto counsel is wise. So, ibig sabihin, you can learn from anyone if you are willing to ask question. Na matututo ka kahit kanino, kung ikaw po ay willing lamang magtanong. Minsan kasi kaya ayaw nyo magtanong kasi pride. Na? Kaya parang sinasabi natin na parang we just wanted to look smart than being a smart person. Yung mukha ka lang smart pero actually hindi ka namang smart Na? Paano yung mukhang smart Ayaw magtanong. Amen? Na? Hindi naman bababa, mga kapatid, ang pagkatao mo pag kayo nagtatanong. Nung una po, di ba? Nung nauso po, yung mga soft drinks natin na resealable. Yung iba kumukuha pa po ng abredilata para buksan. Meron minsan nagbigay sa akin ng kape, hindi ko po alam. Yung kape ba, na brewed po ito na nakalagay siya para sa lalagyanan ng tsaa. Tapos ibubukan nyo pong ganon, meron parang karton. Tapos isasabit nyo po doon sa tasa. Ano po? So, ang dami po namin yan. Ewan ko po, no? Pinamigay ko pa nga sa mga pastor yung iba. So, ang ginagawa po namin, nila Sister Nel, pag gumagawa po kami dyan, bubuhusan namin ng mainit na tubig. Saka namin ginagano na parang tsaa. Meron kami naging bisita. Pinagkapi namin. Di ka lang ginagawa. Sabi, Pastor, hindi po ganyan. Pinupunit po yung dulo niyan. Binubuksan. Saka nyo po bubuhusan. Sabi ko, ganun ba yan? Sabi niya po, salamat, dumating ka sa buhay namin. Kasi paubos na yung kape. Parang tsaa ang gamit namin Mukhang smarty lang kami, pero hindi kami smart. Bakit? Hindi kami nagtatanong. Amen? Baka meron din kaping kayong gano'n, Binubuksan po, ibabaw nun, Baka ginawa niyong parang tsaa. Binigyan ko yan, may binigyan, di ba? Gano'n. Oh. Kaya pala sabi ko, para nakalagay, open here. Kala ka naman yung open here, yung ibubuka mo yung parang karton. Well, anyway, yan nga po, mga kapatid. Lalo sinasabi nito, hindi ka dapat matakot magtanong. There is no such thing na tayo po yung mga sinasabi natin, yung mga dumb question. Hindi po. Magtanong ka po. Hindi ba pag nagtatravel ka, hindi, tama ito, direksyon na tayo mo magtanong
Nung mga sabi mo, parang hindi pa tayo nakakarating, saka ka nagtanong, yung pala, 20 kilometro na ang tinakbo mo bago ka nagtanong, nasa kabila pa ng direksyon. Amen? Na? Okay. Yan pa sinasabi po dito. Kaya sabi nga nitong Proverbs ito, the way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto a counsel is wise. So, we need to ask question and listen to the answer of our question. Makinig ka. Amen? Hindi magtatanong ka, tapos may sarili kang sagot doon sa iyong itinatanong, at pag hindi yun ang sinagot ng iyong tinanong, ayaw mo tanggapin yung kanyang sagot. Nagtanong ka pa. Amen? Isa pa po, Proverbs 20 verse 5. Counsel in the heart of man is like deep water. Tingnan niyo po. But a man of understanding will draw it out. Tingnan niyo po, mga kapatid, yung counsel daw, doon sa heart of man is like a deep water. Na pag sinabing deep water, mga kapatid, yaan po ang kailangan ng isang tao eh. Pero yung pong may mga pangunawa, yung kailangan niya na tubig, kaya niya pong igibin yan. Kaya niya pong kunin. Amen? Kaya everybody is ignorant. Totoo po yan, everybody is ignorant. Pero mga kapatid, we are just ignorant in different subjects. Maaari ignorante ako sa mathematics. Maaari ignorante ka sa mga ibang subject. Pero hindi naman siguro sa lahat ng bagay, ignorante po tayo. Pero totoo po, ignorante tayo. Kaya nga, mga kapatid, kung yung iba'y expert doon, magtanong ka para malaman mo, para pagdating ng araw, hindi ka na ignorante. Amen? Katulad yung sa mag-anak, nagpunta po sa Makati. Mga from dito eh. Napunta sila doon sa, ano yung hotel doon? Yung unang-una maganda? Yung Continental ba yon? Yung sa Makati? Wala pa yung mga Dusit Hotel noon. Basta meron doon. Yun po yung nauna-una. Wala pa yung mga malalaking mga hotels po dyan. Intercon yata yun, tama Intercon. Intercontinental, di ba? Hotel yon. May mag-anak po, gagawi po doon. Tapos, nakakita po sila ng pinto na sara at bukas. Pinapasok ng mga tao. Sabi, ano kaya yun? Bakit may mga tao pumapasok? Maya-maya, lumalabas. So, alam nyo na kung ano yun, di ba? Yung parang gano'n natin. Elevator. Dahil from ito. So, lumapit yung pamilya. Yung tatay, tsaka yung anak. Nakita nila, meron pong pumasok na matandang babae. Hinintay nila lumabas. Lumipas ang mga ilang minuto. May lumabas. Sobra gandang babae. Sabi ka, ganun tatay, anak-anak, tawagin mo si nanay, pasok natin doon. Ignorante. Akala nagpapaganda po yun. Amen? Amen? Kaya yan ang tawag doon, elevator. Yung hagdanan, anong tawag doon sa hagdanan? Escalator. Yung patag, walkalator. Pag sinabing calculator, sorry po, hindi pa ako nakakasakay dyan. Kaya mga kapatid, ignorante tayo sa maraming bagay. O sa mga iba't ibang bagay. Mga iba't ibang subject, opo, ignorante po tayo. Pag ikaw ay isang ininyero, natural, ignorante ka doon sa gawain ng mga doktor. At yung mga doktor naman, magiging ignorante sa gawain ng mga ininyero. Hindi po ba? Pero ganun pa man, pag ikaw ay ma-pride at ayaw mo magtanong, bakit po? Kasi nga, yaan pong pride na yan ay isa sa balakid
sa ating pakikinig. Mano ba naman sermonan ka ng mas bata sa'yo? Mano ba naman naturuan ka? Di ba? Amen? Ngayon, tignan nyo, alam nyo po ba yung pride ng mga magulang ngayon medyo nawawala? Bakit po? Pag hindi sila marunong mag-Facebook, ang tinatawag yung anak. Anak, lika, turuan mo ko. Amen? Amen? Yung nga lang, mayroong mga labastangan anak. Very impatient naman. Naturuan yung kanilang mga magulang. Tinuro na namin sa inyo yan. Pambira naman kayo, nanay. Ano ba naman? Ba't lagi nyo nakakalimutan? Ano ba kayo? Di ba? Nakaka-relate ba kayo? Napagalitan ba kayo ng mga anak nyo? Nung nagpapaturo kayo mag-Facebook? Amen? Okay. So yan po ang mga balakid po, mga kapatid. Presumption, impatience, and pride. Kaya ito po ang mga killer actually po at sumisira ng anong klaseng relationship. Pag ayaw po at hindi po matutong makinig. Amen? Napakalungkot mga kapatid. Yan po. Pero sabi nga dito sa atin, dapat ikaw po ay, mabagal, balikan nga natin yung ating text, ayan, every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Pag binaligtad mo yan, problema po. Amen? Okay. Pangalawa po, na point natin dito, 3 hearing aids. Ako po, gumagamit na ng hearing aid. Kaya pag ako ng sa inyo, ibig sabihin, either wala yung hearing aid ko o lobat. Okay. Ano ba yung 3 hearing aid? Number 1 po dito, mga kapatid, listen with your with your eyes. Listen with your eyes. Nasa Mark chapter 10, verse 21. Tignan niyo po. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, take up thy cross, and follow me. So, sino po ang kausap ng ating Panginoon dyan? Di siyempre, yung pong mayaman. Na sinasabi, ano raw ang aking gagawin para maka-inherit ng eternal life. Sabi ng Panginoon, lahat ng yaman mo, pamigay mo, benta mo, pamigay mo sa mga nangangailangan. Buhati mo yung krus at sumunod ka sa akin. Ngayon, ano nangyari, mga kapatid? Ang nangyari, hindi po sumunod yung kanyang kausap. So ano po ang ginagawa ng ating Panginoon dito? Sinasabi ng Panginoon, we need to learn how to listen with our eyes. Sa tingin lang. Alam niyo po, 80% ng ating pong conversation is non-verbal. Ewan ko pa, meron pinost po si Sugar, yung pong yung si Misha nagsasalita, nagkikwento. Napanood niyo ba yon? Di ba? Nagkikwento siya. Actually po, sa lahat ng sinabi niya, wala ako naintindihan Pero very interesting, kasi may body language. Umaarte siya. Di ba? Mayroon pa siyang pagganon, tapos mayroon pa siyang pagganon. So parang yung sasabi niya, mabigat na mabigat. May body language, mga kapatid Alam niyo po ba, 80% of all conversation is non-verbal. Meron po siyang mga gesture, meron siyang facial expression, the way you look, yung body language nga natin. Kaya if you love people, you will look at them. Kaya pag sinabing, listen, with your eyes, tignan mo po siya habang nagsasalita. Kasi yung body language niya po, mababasa mo kung ano talaga ang gusto niyang sabihin. Amen? Di ba? Pag meron siya sinasabi sa iyo na malungkot, mababasa mo sa kanyang facial expression, mga kapatid. Yung paano po, yung expression ng kanyang muka, mas mauunawaan mo kung ano talaga yung kanya pong gustong ibahagi sa atin. Amen? Yan po
ay isa sa mga hearing aids na sinasabi, listen with your eyes. Na? Kaya pa, alam niyo pa, tignan niyo. It is a gift when you look people in the eye. Amen? Alam niyo po, bihira ang mga tao pag nakipag-usap sa mata nakatingin. Amen? Alam niyo po sa amin, sa Bible School, meron po diyan practice preaching. Sabihin, meron kaming diyan, yung the preacher and his preaching. Isa po, sa inaaral diyan, pag ikay mga ngaral, kailangan meron kang eye contact. Titignan mo yung mga mata. Alam niyo po sa totoo lang, mahirap po makipagtitigan. Di ba, amen? Ngayon, paano mo matititigan ang isang tao na sa mata na parang hindi ka iiwas? Alam niyo, ang turo sa amin, sa noo ka tumingin, huwag sa mata. Kaya pag nag-preach kami, sa noo kami nakatingin. Ngayon yung nakikinig sa amin, akala nila sa mata kami nakatingin. Hindi mo ba? Kaya pag sinabi mong, ikaw ay makasalanan, sapul agad yan. Paano nalaman ni pastor yun? So listen with your eyes. Amen? Kaya tignan niyo po dito pag may nagpapatotoo at naiiyak, because you are listening with your eyes, nakikita niyo kaagad yung bigat ng kanyang patotoo, yung lungkot na kanyang sinasabi. Amen? Now, kung paano naging malungkot si Lablab nung nawala ang kanyang lablab. Amen? Amen? No? So yung mga ganun po, ang gusto po sabihin ng ating Panginoon dito. Dito nga po, gift po yan ng mga tao. That every time they talk or listen, they always look to the eye. Na parang sinasabi mo, doon sa iyong kausap na yan, na nasa iyo ang aking undivided attention. Di ba? You are valued. May halaga ka. You are significant. You are worth listening to. And I'm going to prove it by looking to your eyes. Amen? Amen? Pero kung impatient ka, alam niyo minsan, nasubukan niyo naman may kausap kayo. Alam niyo po, pag ako nakipag-usap at alam kong boring na, naboboring na yung kausap ko, napapansin ko yan kasi kung saan-saan na tumitingin . Tama? Amen? Ibig sabihin, hoy, tumigil ka na. Hindi lang masabi sa iyo ng diretso. No? So, yun po. Kaya, tanong nga, when was the last time ba na tinitigan mo yung mata ng iyong asawa? O, ikaw, Lisa, kailan mo ba? Kailan kayo nagtitigan ni Joel? Titigan mo yan, baka palitan ka ng Haponesa niyan. Amen? When was the last time, mga kapatid? Ayan po. Mga kapatid, tignan niyo po. The reason why, eto po, we are making this such big deal po, at nagbibigay ng maraming oras about relationship, di ba? Yung ating po communication, minsan yun po ang nagiging problema po dyan . Kaya dito po, pinapakita sa atin, kailangan matuto rin tayo makinig. Di ba? Problema po, sa atin po, kahit sa mga eskwelahan, tinuturuan tayong magsalita. Pero hindi po. Meron bang subject tayo na tinuturo tayo sa atin na makinig? Wala. Meron po tayong language, public speaking. Na pag public speaking ba na subject, anong ginagawa niya? Nakikinig o nagsasalita? So, tuturuan ka magsalita. Puro salita, mga kapatid. Meron tayong mga subject na mga speech, di ba? Kung paano mo sasabihin yung tamang pronunciation ng mga salita. Pero wala pong subject na sinasabing yung art of listening. Wala po nun . Wala, mga kapatid. Tuturuan tayo magsulat. Meron tayong mga composition. Tuturuan tayo mag-solve ng mga problems. Tuturuan tayo mag-memorize ng mga kung ano-ano po dyan. Pero wala po, mga kapatid, na subject na ituturo sa atin na makinig. Tanging Bible lang ang nagsasabi po niyan.
Di ba? Yun po ang maganda sa Bible, mga kapatid eh. Di ba? Tinuturo po sa atin yung kakulangan na pagtuturo ng sanlibutan dito. Amen? Na? Pag sinabi ko sa sanlibutan, mga kapatid, siyempre yung mga maayos na turo. Okay. Pangalawa, listen with your heart. Not only with your eyes, but also with your heart. Nasa John 4:16. Ito po yung kwento ng Panginoon tungkol po doon sa the woman at the well. Yung Samaritan woman. Jesus, di ba, winitnessan niya yan eh. Sinabi niya gano'n, ano, meron ka bang tubig? Gusto ko uminom, nauuwaw ako. Sabi gano'n nung babae, ito yung Samaritana. Sabi niya gano'n, dinig ito ng aming mga ninuno. Tapos sabi sabi ng ating Panginoon, kailangan sumamba ka sa Espiritu at katotohanan. Okay. So kung nalalaman mo lang kung anong klaseng tubig ang i-offer ko sa iyo, sabi ng Panginoon, hindi ka na mauuhaw. And the Lord Jesus Christ was offering the water, the living water. Yan po. Okay. Kaya, dito na po, sabi ng Panginoon, Jesus said unto her, go, call thy husband and come here. Tawagin mo yung husband. Sabi ng woman, and the woman answered and said, I have no husband. Ito na po. Jesus said unto her, thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou hast is not thy husband. It in that sayest thou truly. Verse 19. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Amen? So ano po ang nangyayari po dito? Sinasabi niya po dito, hindi pa ako nakapag-asawa, wala akong asawa. Pero sabi ng Panginoon, 5 nga ang asawa mo at yung kinakasama mo ngayon ay hindi naman talaga yan ang asawa mo. So this issue was that Jesus was listening with the heart. Nakita ng Panginoon kung siya po ay nagsasabi ng totoo o kung siya ay hindi nagsasabi ng totoo. Nararamdaman. Kaya man kapatid, tignan niyo po, minsan, pag tayo po ay nakikinig, malalaan mo kung yung sinasabi niya talaga ay talagang galing sa puso. Amen? Amen? Kasi tignan niyo po, pag ako magkikwento patungkol doon sa mga sakit ng loob na aking naranasan, mababasa niyo po yan sa inyong mga puso dahil nakaka-relate kayo doon sa mga ganon. Tama po? Kaya sabi nga ni Nanay Tess natin, yun ang nagiging parang ministry niya ngayon, i-comfort yung mga nababalo. Kaya pag nagsalita si Lablab na talagang malungkot siya, ramdam naman po ni Ate Tess natin yun. Dahil naranasan niya. Now, you can listen with your heart. Minsan kasi mga kapatid, pag mayroong magsasabi sa iyo ng mga bagay-bagay, at ikaw naman, ayaw mo makinig, alam mo po kung paano siya pigilin, na wag nang ituloy, sige kapatid, mag-pray tayo. Makinig ka muna bago mo ipag-pray. Ramdamin mo muna kung ano yung nararamdaman niya. Kung kailangan kang umiyak na kasama niya, umiyak ka rin. Saka ka mag-pray. Amen? Kaya find the pain, mga kapatid. Find the hurt. Kasi everybody's hurting somewhere. Meron po yan. Kaya mga kapatid, tignan niyo po, kailangan talaga ng listening ear. Listening eyes, then yung listening heart, kailangan po natin yan, mga kapatid. Kaya nga kailangan mag-improve tayo sa ating pakikinig. Huwag yung salita ng salita. Amen? Kwento ka ng kwento, wala namang kwenta. Amen? Halimbawa, you will share the Word of God dito po sa pulpit. O kung saan man. Kailangan yung isi-share mo po, hindi lang basta nabasa mo, hindi lamang mga kapatid, nakuha mo kung saan.
kailangan damang-dama mo yaan na ikaw po ay nagsasalita ngayon, no? At yan ay naranasan mo at masasabing nagsasalita ka kasama ang iyong experience doon sa sinasabi mo. Amen? Paano ka magtuturo lumangoy kung ikaw mismo hindi marunong lumangoy? Di ba? Amen? Na? Paano ka magbibenta ng mga beauty products kung hindi ka naman beauty? Walang bibili. Di ba, Miss Kay? Oh. Pangatlo. Ito po ang pangatlo. Make time to listen. Make time to listen. Amen? Amen? Alam niyo po, sabi nga ng yung mga nag-research, yung average couples daw, yung mag-asawa, spend 26 minutes a week in serious conversation. Ewan ko kung gaano katotoo ito. No? Na? Hindi talaga yung mahaba. Mas maganda pa nga nung nagliligawan eh. Pero nung mag-asawa na, pa-hi, hello na lang eh. Na? Kaya, dito po, pag ganyan, yung serious conversation talaga, kaya make time to listen. Schedule it sa ating po mga kalendar na wala kang gagawin na iba, kung hindi, makipag-usap lamang. Wag lang yung mga wedding anniversary. Di ba, amen? Talagang usap. Serious conversation. Na? Okay. Meron pong si Cecil. Ito po, si Cecil Osborne. Meron po siyang book na ang title, Could You Listen? Babasahin ko po sa inyo, ha? Sabi, when I ask you to listen to me, and you start giving me advice, yan. You haven't done what I have asked. When I ask you to listen to me, and you begin to tell me why I should not feel that way, you're just trampling on my feelings. When I ask you to listen to me, and you feel like you have to do something to solve my problem, you have failed me. Strange as that seems, listen. All I ask that you do is listen, not talk, not do. Just hear me out. Advice is cheap. 20 cents will get you, ayan po, no? Kay Billy Graham in the same paper. Sabi niya, I can do that for myself. I'm not helpless. Maybe discouraged. Maybe faltering. But not helpless. When you accept as a simple fact that I do feel what I feel no matter how irrational, then I can quit trying to convince you and get about the business of understanding it all. So please, listen and just hear me. And if you want to talk, wait a minute for your turn and I'll listen to you. Ako siya po. Minsan kasi, pag sinabi kasi nating serious conversation, sabi nga nito, si Cecil, pag humingi ako ng advice sa iyo, pag-usap ako sa iyo, hinihinto mo kaagad ako, nag-a-advise ka kaagad. Listen muna. Listen. Amen? Amen? Makinig tayo. Alam niyo po, yung relasyon, pag magulo, makinig kayo sa isa't isa. Ito po masasabi ko sa inyo, hindi lahat na maririnig nyo, magugustuhan nyo, pero makakatulong. Amen? Iba po kasi nilalabas talaga yung nasa loob eh. Pag nalabas na po lahat yan, mga kapatid, pag hindi na ilabas yan, mas delikado, naiipon, pagsabog niyan, talagang disaster. Pero kung yan po ay na-unburden na po, nagiging maayos po. Listen. You just listen. Pag oras na ikaw ay magsalita, ikaw na. Siya naman ang makikinig. Number 3 po. Ito, yung huli. How well do you listen to God? How well you listen to God? Matthew
17:5. While he spake, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sinasabi ng Panginoon, listen to my Son, in whom I am well pleased. Amen? Na? Kaya how does God speak? Well, He speaks through this book. Amen? Dito po siya. Hindi po yung naririnig, ha? Dito po. Wala po yung mga audible, mga kapatid. Ha? Hindi yung narinig kong sinabi ng Diyos sa akin. Nakita mo dito dapat. Amen? Na? Okay. Sa John 5:24, ano sabi niyo dyan? Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, ito po yun, Bible, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Amen? Pinakikinggan ba natin yan? Oh. Luke 8:18. Take heed therefore how you hear, for whatsoever hath, to him shall be given, and whosoever hath not, from him shall be taken, even that which seemeth, he seemeth to have. Amen? Na? Kaya sabi dito, take heed how you hear. Na? Hebrews 3, verse 8. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if you will hear my voice, through the Bible pa rin, mga kapatid, harden not your hearts, as in the day, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness. Ano po ang sinasabi ng ating Panginoon? Pag narinig nyo ang aking tinig, o nabasa nyo ang aking tinig, harden not your heart. Pero hindi mo siya maririnig, maunawaan kung presumption. Ano yung pangalawa? Impatience. Pangatlo, pride. Ano po? Listen with your eyes, listen with your heart, take time to listen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ay po'y manalangin, mapagpala namin Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat sa mensahe. Ay Panginoon, ito po'y aming tunay na napakinggan at kami po'y natututo rito, Panginoon. Lord, patuloy mo pong kilusin ang bawat puso po namin. Meron mo po sa amin, Panginoon, na kinausap mo po dito po sa altar, Panginoon. Maaring nagiging very impatient po kami, makinig sa mga taong nasa paligid po namin. Makinig sa mga problema ng iba. Makinig sa inyo pong salita. Kaya Panginoon, ikaw po ang kumilos sa inyo pong mga anak ngayon. Marahil yung pride din po namin, na lagi namin sinasabi, alam ko na yan, narinig ko na yan, napag-aralan ko na yan, naituro ko na yan. Pero Panginoon, alam po namin na sinabi po rin ang inyo pong salita. Sinabi po ni Pedro na He will not be negligent to put us in remembrance, though we already know them. Kaya Panginoon, marahil ito po ay isang paalala muli sa amin. At dito po sa altar, Panginoon, alam ko po na gusto po mong makita ang mga anak mo po na kinausap mo po ngayon. Kaya Panginoon, dalangin ko po ang paanyaya ngayon. Ikaw po ang siyang kumilos. Lahat ng ito ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus.